Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako nga pala si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video lessons. Tayo ay nasa unang markahan, ika-4 na linggo. May 2 aralin tayo sa linggong ito. Ang una nating tatalakayin ay ang paghahambing ng halaga ng pera mula 1,000 piso hanggang sentimo. At ang ikalawang aralin natin ay ang pagsasama-sama ng 3 hanggang 4 na digit mayroon o walang pagpapagkat. Ang ating gagamiting module ay mula sa Region 4A, Calabarzon, ang Pivot 4A module. Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung handa ka na, ilabas na ang iyong lapis o ballpen, sagutang papel at ang iyong self-learning module. Una nating tatalakayin ay ang paghahambing ng halaga ng pera mula 1,000 piso hanggang sentimo. Ang layunin natin sa araw na ito, natutukoy ang mga paraan ng paghahambing ng halaga ng pera hanggang 1,000 gamit ang piso at sentimo. Napaghahambing ang halaga ng pera hanggang 1,000 piso gamit ang piso at sentimo. At naipapakita ang pagpapahalaga sa halaga ng pera. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo ng ating nakaraang leksyon. Basahin natin ang sumusunod na halaga ng pera. Para sa unang bilang, ikalawang bilang, at ikatlong bilang. Para sa unang bilang, ito ay 125 piso. Sa ikalawang bilang naman, 200 piso. Sa ikatlo, 649 at 50 sentimo. Basahin at isulat sa simbolo ang mga sumusunod na halaga ng pera. Para sa unang bilang, 1,252 piso. Para naman sa ikalawang bilang, 2,450 sentimo. At sa ikatlo, 920 piso at 17 sentimo. Naisulat mo na ba ang iyong tamang sagot? Sige nga, ipakita mo nga ang iyong sagot. Mahusay! Alam kong nasagutan nyo ng tama ang ating balik-aral. Dumako tayo ngayon sa ating bagong aralin. Pagmasdan at pag-aralan ang paghahambing ng mga perang barya at papel sa ibaba. Nakikilala mo ba ang perang papel na ito? Alin kaya sa dalawa ang mas may malaking halaga? Alin naman ang maliit? Makikita natin na ang 20 piso ay mas maliit kaysa 50 piso. Kaya gagamitin natin ng less than. Ang 20 piso ay less than sa 50 piso. Pagmasdan muli ang 2 perang papel na ito. Alin kaya sa dalawa ang mas malaki ang halaga? Kung ang sagot mo ay ang 500 piso, mahusay dahil ang 500 piso ay mas malaki kaysa sa 200 piso. Pagmasdan muli ang perang papel na ito. Alin naman kaya sa dalawa ang mas malaking halaga? Kung ang sagot mo ay ang 1,000, magaling!
dahil ang 1,000 ay mas malaki kaysa sa 100 o ang 100 ay mas maliit kaysa sa 1,000. Pagmasdan at pag-aralan ang paghahambing ng mga perang barya at papel na aking ipapakita. Tingnan ang barya na ito. Ano kaya ang tamang sagot? Alin ang mas maliit? Alin ang mas malaki ang halaga? Kung ang sagot mo ay equals, mahusay. Dahil ang 5 piso ay pareho ang halaga sa 5 piso. Tingnan pa natin ang mga halimbawa. Makikita natin na may 20 piso at 3 baryang tig-10 piso. Alin kaya ang may mas malaking halaga? Kung ang sagot mo ay ang 3 tig-10 piso, mahusay. Tingnan muli ang susunod na larawang ito. Meron tayong 50 piso at sa kabila naman, 2 tig-20 piso at 10 piso. Ano kaya sa tingin mo ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay equals, mahusay dahil magkaparehas lamang ang kanilang halaga ng 50 pesos at ang 50 pesos sa kabila. 10 piso at meron naman tayong isang 5 piso at 5 tigpipiso. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay, dahil ang mga baryang ito ay may magkaparehas lamang na halaga. Tingnan muli ang baryang ito. Meron tayong 10 piso at 2 tig-5 piso. Ang tamang sagot ay equal sign ulit dahil magkaparehas lamang ang kanilang halaga. Tingnan pa natin ang sumusunod na halimbawa. Isulat lamang ang less than, greater than at equal sign sa paghahambing ng mga pera. Tingnan ang perang ito. Meron tayong 50 pesos o 50 piso at 2 tig-20 piso. Ibig sabihin, sa kabila ay meron tayong 40 pesos. Alin kaya sa dalawa ang may mas malaking halaga? Tama, ang sagot ay greater than. 50 pesos ay greater than o mas malaki kesa sa 40 pesos. Tingnan muli ang papel na ito. Alin kaya ang mas malaki ang halaga? Kung ang sagot mo ay yung 150, tama. Dahil ang 50 dadagdagan ng 50 ay 100. Samantalang sa kabila, ang 100 dadagdagan ng 50 ay 150. Kaya mas malaki ito. Kaya ang tamang sagot ay less than. Meron tayong 2 tig-100 piso at may isang 200 piso na perang papel. Ano kaya sa tingin mo ang ating simbolong gagamitin? Kung ang sagot mo ay equal sign, magaling dahil may magkaparehas lamang na halaga ang ating pera nasa larawan. Tingnan muli ang perang ito. Meron tayong 100, 2 tig-200 piso. Kapag pinagsama natin ito ay magiging 500 pesos o 500 piso. Kaya makukuha na natin ang tamang sagot. Magkaparehas lamang ang kanilang halaga. Kaya equal sign ang ating gagamitin sa paghahambing. Meron tayong 2 tig-500 piso. Kapag pinagsama ito ay magiging 1,000 piso. At
1,000 piso naman ang nasa kabila. Alam mo na ba kung ano ang simbolong ating gagamitin? Kung ang sagot mo ay equal sign, tama ka dahil tama ang iyong sagot. Maaari mo bang sagutan ang sumusunod na halimbawa? Ang tamang sagot ay greater than. Ang tamang sagot ay greater than. Ang tamang sagot ay equal sign. Ang tamang sagot ay equal sign ulit. At ang tamang sagot dito sa huli nating bilang, tama, ito ay equal sign. Para malaman natin ang halaga ng pera, kailangan natin itong i-add o idadagdag. Gagamitin natin ang prosesong pagdadaragdag o addition. Sa paghahambing ng halaga ng pera hanggang 1,000, gagamit tayo ng mga simbolong greater than, less than, at equal sign. Gagamitin ang simbolong greater than kung ang halaga ng pera sa kaliwa ay mas malaki kaysa nasa kanan. Halimbawa, 345 pesos ay mas malaki kaysa sa 198 pesos. Kapag sinulat natin ito ay 345 pesos is greater than 198 pesos. At ito ang magiging simbolo. Gagamitin naman ang simbolong less than kung ang halaga ng pera na pinaghahambing ay mas maliit sa kaliwa kaysa sa halaga ng pera na nasa kanan. Halimbawa, 795 pesos and 10 centavos ay mas mababa kaysa sa 872 pesos and 25 centavos. 795 pesos and 10 centavos is less than 872 pesos and 25 centavos. Kaya ang magiging simbolo natin ay ganito. Gagamitin natin ang less than. Ibig sabihin, mas maliit ang nasa kaliwa kesa sa nasa kanan. Ginagamit naman ang equal sign kung magkapareho ang mga halaga ng pera na pinaghahambing. Halimbawa, 278 pesos and 50 centavos ay magkapareho ng 278 pesos and 50 centavos. 278 pesos and 50 centavos ay equal sa 278 pesos and 50 centavos. Ganito ang magiging simbolo natin. Dahil magkaparehas lamang ang halaga o bilang ng nasa kaliwa at nasa kanan. Ngayon naman, paghambingin ang kabuang halaga ng dalawang pangkat gamit ang greater than, less than, at equal sign. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para masagutan ang gawain na ito. Ngayon naman, ating iwawasto kung tama ang inyong naging sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay greater than. Sa ikalawang bilang naman, ay less than. Sa ikatlo, ay greater than. At sa ikaapat, ay equal sign. At sa ikalima naman,
equal sign din. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay! Paano makapaghahambing ng mga halaga ng pera hanggang 1,000 piso? Sa paghahambing ng halaga ng salapi o pera, dapat marunong tayong kumuha ng kabuuan para maihambing natin mula sa pinakamataas na halaga hanggang sa sentimo. Ano-ano ang mga simbolong maaring gamitin? Ginagamit natin ang greater than kung ang nasa kaliwa ay mas malaki ang halaga kaysa sa nasa kanan. Ginagamit naman ang less than kung ang nasa kaliwa ay mas maliit na halaga kaysa nasa kanan. Ginagamit naman ang equal sign kung magkapareho ang mga halaga ng pera na pinaghahambing. Tandaan mga bata, sa paghahambing ng halaga ng salapi o pera, dapat marunong tayong kumuha ng kabuuan para maihambing natin mula sa pinakamataas na halaga hanggang sa sentimo. Tulad ng ginawa natin kanina, ginamit natin ang addition process para makuha ang kabuuan. Ginagamit natin ang greater than kung ang nasa kaliwa ay mas malaki ang halaga kaysa sa kanan. Less than naman kung ang nasa kaliwa ay mas maliit. At equal sign kapag magkapareho ang halaga. Dumako tayo ngayon sa ating pagsasanay. Maaari mo bang paghambingin ang kabuang halaga ng dalawang pangkat gamit ang greater than, less than at equal sign? Ating iwasto kung tama ang inyong naging sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay greater than. Ikalawang bilang naman ay less than. Ikatlong bilang ay equal sign. Magaling! Nakuha ninyo ng tama ang ating unang pagsasanay. Ngayon, dumako tayo sa ating ikalawang pagsasanay. Gamitin muli ang greater than, less than at equal sign upang paghambingin ang mga halaga ng pera na aking ipapakita. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sagutan ang gawain na ito. Ating iwasto kung tama ang inyong naging sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay greater than. Ikalawang bilang ay equal sign. Ikatlong bilang, greater than. Ikaapat ay less than. Gayon din sa ikalimang bilang. Ang gagaling naman ninyo, nakuha ninyo ng tama ang ating ikalawang pagsasanay. Ngayon naman, dumako tayo sa ating ikalawang aralin. Ito ay ang pagsasama-sama ng 3 hanggang 4 na digit, mayroon o walang pagpapangkat. Ang layunin natin sa araling ito, nalalaman ang wastong paraan ng pagsasama-sama ng mga bilang na may 3 hanggang 4 na digit na mayroon at walang pagpapangkat. Napagsasama-sama ang mga bilang na may 3 hanggang 4 na digit na mayroon at walang pagpapangkat. Na ipapakita ang pagpapahalaga sa mga libro o aklat. Sabihin nga kung tama o mali ang ating addition sentence.
Para sa unang bilang, 342 plus 234 is equal to 234 plus 342. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ikalawang bilang, 92 plus 0 is equal to 92. Tama. Ikatlong bilang, 500 plus 500 is equal to 1,000 plus 0. Ang tamang sagot ay tama ulit. Ika-apat na bilang, 60 plus 30 is equal to 100 plus 0. Ang tamang sagot ay mali. Ikalima, 25 plus 10 plus 5 is equal to 52 plus 10 plus 5. Ang tamang sagot ay mali. Ang bilang ng aklat sa silid-aklatan sa paaralan ay 3,250 mathematics at 5,140 sa science. Ilan kaya ang kabuang bilang ng mga aklat? Tukuyin natin ang place value ng mga bilang. Isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan. At ang sa science naman, 0 para sa isahan, 4 sa sampuan, 1 sa sandaanan, at 5 sa libuhan. Yan ang mga bilang ng mga aklat sa science. Ngayon, gawin natin ang proseso ng pagdaragdag o addition. Una nating i-add ang nasa isahan na place value. 0 plus 0 ay 0. 5 plus 4 ay 9. 2 plus 1 ay 3. 3 plus 5 ay 8. Kaya, ang kabuang bilang ng mga aklat ay 8,390. Tandaan, sa pagkuha ng kabuuan, pagtapatin ang mga bilang sa addends at pagsamahin ang lahat ng isahan, sampuan, sandaanan, hanggang libuhan. Ibigay ang kabuuan ng mga sumusunod na bilang. 2,134 plus 4,635. Tandaan, kailangang ilagay sa tamang place value ang mga bilang. Pagtapatin sila depende sa kanilang place value. At gawin ang prosesong addition o pagdaragdag. Una muna nating gawin ay ang 4 plus 5 na nasa isahan, 3 plus 3 na nasa sampuan, 1 plus 6 na nasa sandaanan, at 2 plus 4 na nasa libuhan. 4 plus 5 ay 9. 3 plus 3 ay 6. 1 plus 6 ay 7. 2 plus 4 ay 6. Kaya, ito ay may kabuang 6,769. Subukan muli natin ang susunod na mga bilang. Itapat ang mga bilang depende sa kanilang place value. Gawin ang prosesong pagdaragdag o addition. Una ay ang isahan o ones place. 3 plus 5 ay 8. Kalawa naman ay 2 plus 7 na nasa sampuan o tens place. 2 plus 7 ay 9. Sunod ay ang sandaanan o nasa hundreds. 6 plus 2 ay 8. At nasa libuhan.
3 plus 0, o di kaya i-bring down mo na lang ang 3. Kaya ito ay may kabuang 3,000. Tingnan kung paano isinagawa ang pagsasama-sama ng mga bilang ng mayroong pagpapangkat o regrouping. Isulat ang mga bilang depende sa kanilang place value. 155 plus 65. Gawin natin ang prosesong pagdaragdag o addition. Una nating idadagdag ay ang isahan o nasa ones place. 5 plus 5 ay 10. Kaya i-carry natin dito sa taas ang 1. 1 plus 5 ay 6 plus 6. Ito ay magiging 12. Kaya, i-carry ulit natin ang 1 dito sa susunod na place value. 1 plus 1, ito ay magiging 2. Kaya, ang kabuang bilang ay 220 pesos. Siguraduhing magkapantay ang may magkakaparehong place value. Huwag kalimutang ipangkat ang mga bilang kung sobra sa siyam ang sagot sa isang place value. Subukan nga natin ang bilang na ito. 9,737 plus 1,189. Unahin natin ang nasa ones place o isahan. 7 plus 9 ay 6 o 16. Kaya, i-carry natin ang 1 dito sa susunod na place value. 3 plus 1 ay 4 plus 8 ay 12. I-carry ulit natin ang 1 dito. Matitira ang 2. Kaya, 1 plus 7 ay 8. Plus 1 ay 9. Ngayon, 9 plus 1 ay 10. Dahil wala nang kasunod na bilang, isusulat natin ng buo ang 10. Kaya ito ay may kabuang 10,926. Ibigay mo nga ang kabuuan o sum ng mga bilang na ito. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo para sagutan ang ating gawain. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay 349. Ikalawang bilang ay 2,667. Ikatlo, 3,467. Ikaapat, 4,759. At ikalima, 5,996. Ano-ano ang mga hakbang sa pagsasama-sama ng 3 hanggang 4 na digit ng mga bilang? Tandaan, sa pagkuha ng sum, kailangang pagtapat-tapatin ang mga digits ng bilang ayon sa place value. Magsimula sa isahan hanggang libuhan. Pangkatin muli ang mga bilang kung hinihingi ng sitwasyon. Ngayong naunawaan mo na ang ating aralin, dumako tayo sa ating unang pagsasanay. Ibigay ang kabuuan ng mga sumusunod na bilang. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo para makuha ang kabuuang bilang
na mga bilang na ito. Ngayon, ating iwasto ang ating unang pagsasanay. 3,456 plus 24 ay 3,480. 1,350 plus 314 ay 1,664. 1,280 plus 4,321 ay magiging 5,601. 5,322 plus 217 ay magiging 5,539. At 3,262 plus 532 ay magiging 3,794. Kaya, para sa inyong karagdagang gawain, gawin ang mga sumusunod sa inyong mathematics notebook. Gawain sa pagkatuto bilang 2 hanggang 3 na makikita sa pahina 21 ng inyong module at gawain sa pagkatuto bilang 2 hanggang 3 na makikita naman sa pahina ng inyong module. Huwag din kalimutan na magsulat ng inyong maikling refleksyon tungkol sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli mga bata, ako muli si Teacher Nathan, hanggang sa susunod nating paglalakbay dito sa mundo ng Mathematika. Paalam!